Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ipapaliwanag ko sa inyo ang case study strategy. Isang napakahalagang pamamaraan sa pagtuturo na tumutulong sa mga mag-aaral na matuto sa pamamagitan ng sitwasyong parang totoong buhay. Ano nga ba ang case study strategy? Pakibasa, ito ay isang paraan ng pagtuturo kung saan ang mga estudyante ay pinag-aaralan ng isang totoo o katampang sitwasyon o real life or hypothetical scenario upang maunawaan ang isang konsepto, problema o sitwasyon sa mas malalim na paraan. Dito, hindi lang sila basta nakikinig, sila mismo ang nagdedesisyon, nag-aanalisa, at naghahanap ng solusyon batay sa impormasyong nasa kaso. Naintindihan ba? Meron din katangian ang case study strategy. Una, ito ay student-centered. Ang mga estudyante ang aktibong nag-iisip at nagdedesisyon. Ibig sabihin, sila mismo ang nag-iisip, nagdedebate at nagbibigay ng solusyon. Pangalawa, real life o realistic. Ang mga sitwasyon ay maaaring tunay na pangyayari o posibleng mangyari sa realidad. Kaya mas relatable sa mga estudyante. Kadalasang halimbawa ay ang ginagamit ay mga nangyari sa totoong mundo o posibleng mangyari sa buhay. Pangatlo, nagpapalakas ng critical thinking. Hinahamon nito ang estudyante na suriin ang impormasyon, timbangin ang mga posibleng solusyon at magbigay ng makatwirang desisyon. Dito natututunan ng mga bata kung paano mag-analisa ng impormasyon at magbigay ng o gumawa ng magaling na solusyon. Pang-apat, interaktibo. Maaaring gawin bilang talakayan, pangkatang gawain, o presentasyon. Naintindihan ba? Mabuti. Ngayon, dadako naman tayo sa proseso ng case study. Proseso ng case study. Step 1, pagpapakilala ng kaso. Dito ay pinapakita ng guro ang sitwasyon. Halimbawa, may isang komunidad na walang malinis na tubig. Ano ang maaaring problema rito? Step 2, pagtukoy sa problema. Nagbibigay at naglilista ang mga estudyante ng mga isyu. Sa halimbawa, ano nga ba ang maaaring problema rito? Dito, naglilista tayo, posibleng mangyari o problema, magkakasakit ang tao, mahirap magtrabaho at mag-aral. Step 3, pagsusuri at pagdedesisyon. Dito, nag-uusap ang mga estudyante kung ano nga ba ang ebidensya, ano ang pinakamainam na solusyon. At panghuli, pagbabahagi ng solusyon. Ipipresenta ng bawat grupo ang kanilang napiling solusyon at pinag-uusapan ng klase kung ano ang pinakaangkop. Naintindihan ba? Ngayon, dadako tayo simulan na natin ang demonstrasyon. Okay class, bago tayo magsimula, huminga muna tayo ng malalim. Inhale, exhale. Ngayon, ihanda natin ang ating puso at isipan para sa maikling panalangin. Umikit muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para mas maging komportable ang lahat, tingnan ninyo ang inyong paligid. Mga mesa, upuan. Kung may kalat man, let's quick clean up. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Ready? Timer starts now in 5, 4, 3, 2, 1. Freeze! Wow, ang bilis ninyo at napakalinis na ng ating paligid. Maaari na kayong upo. Magandang araw mga batang makabayan. Ang lakas naman ng energy ninyo ngayon. Ako nga pala ang inyong guro ngayon, Rowena Rumorosa. Kumusta kayo? Kumpleto bang mga ngiti? Patingin nga dito sa kaliwang banda. Dito naman sa kanang banda. Wow, mukhang ready kayong matuto ngayon. Okay class, attendance time. Hindi ito ordinaryong attendance. Kapag tinawag kong pangalan ninyo, sasabihin ninyo ang present po at gagawa kayo ng masayang galaw. Pwede ang thumbs up, big smile, mini dance, wave, o kahit anong creative movement ninyo. Ready? Very good! Kumpleto tayo ngayon at dahil dyan, bigyan natin ang ating sarili ng isang good job applause. Bago tayo dumako sa ating aralin, kailangan muna natin alalahanin ang ating yaman. Ano nga ba ang yaman? Hindi ito gold,
hindi silver at lalong-lalo na hindi rin pera, kundi yaman ang asal. Tara, sabay-sabay nating basahin. Y. Yakapin ang kabutihan. Okay, class? Laging piliin ang pagiging mabait at magalang. A. Ayusin ang gamit at paligid. Panatilihing malinis ang nasa at silid-aralan, kagaya ng ginawa nyo kanina. M. Makinig ng mabuti. Makinig kapag may nagsasalita upang maintindihan ang aralin. A. Aktibong makilahok. Sumagot, makisali, at makipag-usap sa mga aralin. N. Ngiting may respeto. Makipagkaibigan at igalang ang kaklase anuman ang sitwasyon. Naintindihan ba? Kapag sinunod natin ang yaman, siguradong magiging maayos at makabuluhan ang pag-aaral natin ngayon. Kasi nga 'di ba, ang yayaman ninyo mabuti. Okay, class. Game time. Gagawa tayo ng tunog challenge. Makikinig tayo sa iba't ibang mga tunog. Kapag narinig ninyong tunog, huhulaan ninyo kung anong tunog ito. Ang unang team na tatayo at makasagot ng tama ay makakakuha ng puntos. Ready? Wow, napakahusay ninyo lahat, Team A at Team B. Bigyan natin ang ating sarili ng 3 bagsak. Pero napansin ba ninyo, class, lahat ng tunog na napakinggan natin kanina, kampana, barya, martilyo, o yabag, ay may kinalaman sa pagbabagong nangyari sa katutubong Pilipino noong dumating ang mga Espanyol. Ano kaya ang connection nila? Yan ang tutuklasan natin ngayon. So class, bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang pamumuhay ng mga katutubo bago dumating ang Espanyol. So tingnan natin ang unang larawan. May katanungan ako. Ano ang naaalala ninyo tungkol sa kanilang pamumuhay noon? Yes, Angela? Magaling. Ibig sabihin, may maayos na sistema na ang mga katutubo bago pa dumating ang mga Espanyol. Sa pangalawang larawan, tignan mabuti. Yes, Angela? Ngayon, isipin natin ito. May dumating na dayuhan na may dalang bagong relihiyon, batas at pamumuno. Ano kaya ang mangyayari sa pamayanan ng katutubo? Yes, Jobert? Tama. At dito na nagsimula ang pagsasailalim ng mga katutubo sa kapangyarihan ng Espanya. Ngayon ay linawin natin kung paano naisailalim ang mga katutubo sa kapangyarihan ng Espanya. Pakibasa, Rodeline. Okay. So bago dumating ang Espanyol, ang mga katutubo ay may sariling pamahalaan, batas at kultura. Ngunit nang dumating ang Espanyol ay makapangyarihan at ipinakilala ang Kristyanismo. Okay, so sa ngayon, ang pakibasa, Jobert. Upang makontrol ang mga katutubo, nagpatupad ang Espanya ng patakaran. Una ay ang revolusyon. Ito ay pinagsasam na ang mga katutubo sa iisang lugar. Pangalawa ay ang tributo. Pakibasa, Rodeline, mahusay. Ito ay pinagbabayad sila ng buwis. Ang polo e serbisyo naman ay sa pilitang paggawa ng mga kalalakihan. At ang pang-apat ay ang enkomendya. Ito ay pangungulekta ng buwis at pagpapalaganap ng Kristyanismo. At ngayon, tignan ang larawan. Ano ang inyong, ito ay ang example ng polo e serbisyo. Dahil sa mga patakarang ito, maraming katutubo ang nawalan ng kalayaan at nahihirapan sa kanilang pamumuhay. Pero, tandaan, hindi lahat ay sumunod. May ilan na nananatili sa kabundukan upang mapanatili ang kanilang kultura at tradisyon. Ngayon ay, ito naman ay ang
pananakop ng mga Espanyol. Una ay ang Kristyanisasyon. Pangalawa ay ang Hispanisasyon. Pangatlo ay ang political control at pang-apat, economic gain at expansion of empire. Sa kabuuan, ang pagsasailalim ng mga katutubo sa kapangyarihan ng Espanya ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Kaya mahalagang igalang at pahalagahan natin ang kanilang kultura at karapatan. Nangyari na nung magsimula ang lahat. At inyo itong sasagutan sa loob lamang ng 15 minuto. Okay? Time is up. Pumili na ng representative, bawat grupo. Okay, mangyari ng inyong dito sa harapan at ibahagi ang inyong mga kasagutan. Wow! Magaling mga bata! Batid ko talagang meron na kayo natutunan sa ating paksa. Ngayon ay kumuha kayo ng isang pirasong papel at mangyaring sagutan ang aking mga ibibigay na aktibidad. Naintindihan? Okay. Okay. Kayo ay bibigyan ko lamang ng 5 minuto para sagutan ang inyong mga sasagutan. Okay? Time is up. Ipasa ang inyong mga papel at ako lamang ang mag-check ng inyong mga papel. Okay, ngayon ay bibigyan ko kayo ng isang aktibidad na inyong gagawin sa inyong mga tahanan. Ito ay so, para sa inyong taktang Irene, sa direksyon ay isulat sa inyong assignment notebook ang mga sumusunod na tanong. Sagutin ang bawat tanong ng malinaw, nasa buong pangungusap, at gamit ang sariling salita. Huwag gumamit ng kung aliman, pero pwede kayong manghingi ng tulong sa inyong mama at papa, at ate at kuya. So, sa unang tanong, pangalawa, pangatlo at pang-apat, pang-lima. Paalala na gamitin ang sariling salita at panatilihing maayos ang sulat sa notebook. Ako ay pipili ng ilang mga estudyante na magbabahagi ng kanilang mga kasagutan bukas. Naintindihan? Okay, thank you. So bago tayo magsiuwi ay pakipulot ng mga basura na nasa ilalim na inyong upuan. Pakihanin ng maayos sa inyong mga upuan at ihanda ang sarili sa ating panghuling panalangin. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, purihin natin ang Panginoong Diyos, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata. Maraming salamat.